Hi guys, so today is September 2 and nakakaramdam na ako ng contractions here and there. Kahapon, inai ako around 12 p.m., 12 noon. And intact, closed pa yung cervix. But after nung IE guys, nung kinagabihan na nagbi-bleeding. Actually, hindi siya spotting eh. Yung spotting kasi patak-patak lang eh. Yung sa akin kasi, ano siya, gush of blood siya. Hanggang umabot ng gabi. So, nagsuot ako ng napkin. And then, minonitor ko. And then, kinabukasan, meron pa rin. Tapos, every time na umiihi ako, guys, may buo-buong lumalabas na clots ng dugo. And then, I'm not sure, guys, ha, pero correct me if I'm wrong na lang. Yung tinatawag, kasi na-curious ako eh, so sinearch ko. So, parang may tinatawag na membrane sweep. Membrane sweep ba yun? Yung tawag na yun. So, ito yung definition niya. Na nagkukos daw ng prostaglandins para bumuka na ng bumuka yung cervix. So, yun yung na-search ko. Yun yung nakita ko sa internet. Nag-search din ako sa YouTube. And ang tawag dun is membrane sweep. May times kasi na pag nag-IE, ganon ang nangyayari. So, feeling ko, ganun nga yung nangyari. Membrane sweep. Yun. Tapos, ngayon, on and off pa rin yung contractions ko. So, interval is 3 minutes to 5 minutes apart. Ganun. Tapos, yung tagal niya, siguro parang mga 10 to 20 seconds per contraction. Yun yung nararamdaman ko hanggang ngayon. Tapos may pulling sensation sa lower back. Tapos yung puson ko parang babagsak na. Parang babagsak yung mattress ko, ganun ka intense. Pero hindi ko lang sure, guys, kasi mataas din naman ang pain tolerance ko. So for sure yan sa iba, baka umiyak na yung iba sa sakit. Pero ako, hanggat kaya ko pa natiisin, natitiis ko naman, nakakayanan naman. So, nakapag-SM pa kami kanina, nakapaglakad-lakad pa. Although, ramdam na ramdam ko yung bigat ng katawan ko. So, ay, sorry guys, tamo, brain fog. Hindi pala September 2 ngayon, September 3 na pala. Ayan, so, pregnancy brain, sorry na. So, September 3 ngayon. So, mamonitoring ko pa kung mag-i-intense pa ba yung sakit. Kasi, kung hindi nakakayanin ngayong gabi, pwede na ako magpa-admit. Pero kung kakayanin pa hanggang bukas ng hapon, bukas ng umaga, yan, saka na ako magpapa-admit. Kasi may binigay na rin naman ng admission request yung OB ko. Para anytime na hindi ko na makayanan yung sakit, pwede na ako magpa-admit. Ayan, so, ayun. Yun yung experiences ko regarding contractions. Nagsimula talaga siya kahapon. As in, kahapon after ng IE. After akong i-check for internal examination. Internal exam. So, yun. Dun na lahat nag-start yun. Ayun. Sabi ng iba, spotting lang daw after ng IE. Pero yung sa akin kasi, ano talaga siya? Bleed talaga siya. Bleeding talaga siya. E buti na lang nung time na yun, may suot akong shorts. So, hindi naman tumagos sa dress ko. Hindi ko naman kasi in-expect, wala namang, kumbaga, wala akong idea na after pala ng IE, ganun, na talagang, akala ko spotting lang na patak-patak lang. Yung pala hindi.
siguro depende rin. Depende rin siguro yun. Tapos, yun nga, September 2, bleeding hanggang September 3. Tapos, nawala yung bleeding around 11 a.m. to 12 noon kanina. Nawala. Tapos, nung naglakad-lakad kami ng SM, nag-CR ako, meron ulit. So, siguro yun din yung dahil sumasakit-sakit yung puson ko. Tsaka yung balakang ko. Parang yung magkakaroon ka lang ng mens. Ganun yung pakiramdam. Tapos, hirap na rin akong lumakad. Pero hindi ko lang sure. Baka kasi mataas lang talaga pain tolerance ko. Kaya nakakayanan ko. Nakakayanan ko pa. Iba-iba naman kasi tayo ng pain tolerance eh. Yung iba kasi, konting sakit lang ng puson, umiiyak na, talagang umaaray na. Ako, hanggat kaya ko pa, kinakaya ko pa, kinakayanan ko pa. So, ganun kataas yung pain tolerance ko. So, pero, nung tinanong ako ni doktora kung painless yung gagawin, painless. Sabi ko, painless. Gusto ko may epidural. Ayaw kong i-take yung risk na walang epidural. Assemble na. Assemble time. Para naka-ready na. Oops. Yan na. Ay, ba't ko nakaharap? Chanan! Ang ganda. Cute! Naka-ready na. Lalagay na yung mga wipes dito. Yan. Oops. Ano ba yan? Ba't ko sinusum? Ba't nasusum? Ito guys, so buy to take one. Nabili namin sa Festival Mall. Nakaka-excite. Si baby na lang yung wala. Nakakatawa. Ito yun. Ito, yan. Clip fan. Greenfield. So, ito siya. Yung? Ganon. Tapos, 500. 499. Ay! Hindi ba ito naka-sale? Di ba naka-sale to? 499? Magkano to? Ha? Oh, 290. Ano nga ba to? Ilang percent yung discount nito? Wala na eh. Nakuha namin 290 lang. Pero yung original price niya, 499. Binili na namin siya kasi alam niyo naman dito sa San Pedro. Napaka-humid dito. Minsan-minsan na lumalabig dito. Ayan, so, portable fan. Yung portable fan na yan, pwede rin ikabit sa stroller niya. So, ilalagay lang muna natin siya sa crib. Para matest natin pag uwi namin dito. So, nandito na siya. So, nakaset na yung crib. Kasi anytime soon, nandito na siya. Ayan. At least naka-assemble na. Hello, good morning. Ay, good afternoon na pala. Mag-1 na. Okay. So, kaka-update ko lang kay doktora kaninang mga 11. Ay, mga 10:30, mga ganon. Mga ganon. So, in-update ko siya about sa contractions ko and discharge. And yun na nga, pinapapunta na kami sa hospital for monitoring. Aga naman eh. Gusto ko yung Gusto ko yung naka-hazard ako, tapos nagbubusina ako. Mahirap. Wag na daw kasi, sabi ko nga,
Sabi ko nga, minomonitor namin. Eh, since mataas nga ang pain tolerance ko, hanggat para mapabilis yung takbo ng ano sa sasakyan. Makangalang midis ka. Wala eh. DJ ito sila. Tapos kung meron ka dito ng naka ano, no, frontliner, oh, di ba? Hindi na yung busina lang. Don't block the driveway, ganon. Tapos yun nga, sabi ko nga kay Doc, ako kasi hanggat hindi pa ako namimilipit, as in yung talagang sakit na sakit, hindi talaga ako magsasabi. Sa kanya lang ako nagsasabi na, B, medyo ganyan, ganon. Pero hindi ako yung, naku, magsabi na ako kay Doc. Hindi kasi ako ganon. So, sinabi ko kay doktora kanina na, hindi pa naman kasi pumuputok yung panubigan ko, ganyan. Wala pa namang bloody show. Although meron na akong brown discharge na talagang ongoing. Pero sabi niya, huwag mo nang antayin na pumutok yung panubigan mo. Kailangan mo na pumunta dito sa ospital. So, yun. Ayun. So, we're heading to the hospital na. And, malamang sa malamang, baka i-admit na rin ako mamaya. Pero, before yung admission, syempre, IE muna para ma-check muna kung ilang cm na ako. At saka kung malambot na yung cervix. Kasi may percentage yung ano yung sa cervix eh. Malalaman ng doktor yun kung sabihin natin 60% na yung lambot ng cervix. Tapos yung pagbuka yung CM, malalaman din yun. So, ayun. Pag magpapa-IE pala kayo guys, first time kasi, first time akong magbuntis, first time akong ma-IE. Advice ko lang, magdala kayo ng extra underwear nyo at saka napkin kasi yung experience ko nung Sabado nung IE ako nung Sabado, madugo siya guys. So kailangan, para lang in case lang, magdala kayo ng extra underwear nyo at saka napkin para if ever man na madugo. Hindi naman ako nananakot or anything pero kasi usually ganun daw ang IE kasi. Ang akala ko kasi, ang buong akala ko, pag sinabi mong IE, spotting na patak-patak lang. Pero yung nangyari kasi sa akin hindi. So medyo madugo siya guys. TMI guys sorry sa mga kumakain. Pero ganun siya. So para lang sigurado, magdala na lang kayo ng extra underwear at saka napkin. Tsaka syempre tissue or wipes para pamunas, ganyan. So yun. So drive-thru muna kami ng McDo. Although kumain naman ako sa bahay, siya na lang ang kakain. Ayan. So update ko na lang kayo mamaya pag nandun na kami. Okay na. Hi guys, so monitoring heartbeat.
monitoring tayo muna. Nagaan siya eh. Yung bigla-biglaan. Bigla-biglaan talaga yung contractions. Yung paniligas ko ng tiyan. Minsan gumagapang yung yung contractions. Yung paniligas. Lalagyan ako ng swero. So for admission na tayo. Yeah. So 2 cm tayo at the moment. Pero sana mag-progress para normal delivery tayo. Claim natin yan. Normal delivery tayo. Ayan. So nila pa na si tatay. Waiting na lang kami. Tapos lalagyan ako ng swero. Meanwhile, prepare ko lang epid. So, bakit tignan ako ng epid natin? 2,000 years later. Naaway ba? Grabe naman naaway yung baby namin. Naaway yung baby namin. Uy. Uy. Ayusin kita kasi maraming paparazzi sa taas. So, yes. Kasi ikaw ay isang artista. Wow. Pag may baby kami, artista. Nan. Good morning, guys. So, it's around 1:45 ng umaga. And I'm still awake kasi napatulog ko tong maliit. Sleeping siya. And kakapa-breastfeed ko lang sa kanya. Ito naman si Georgie. Tulog na tulog. Sana all. Pero kanina, siya yung nagpapalit ng diaper ni Jorin, ni Nugget. And by the way guys, yung name na binuo namin for baby is Jorin Nicolo. Jorin Nicolo Villegas Lison. So, yun yung pangalan niya guys. So, now that he is here, magpa-plan naman kami for his christening or for his baptism. So, plano namin after a month. So, that's gonna be on October. By October. So, bago bumalik si Mama sa Morocco, kasi actually nandito si Mama. Dumating si Mama kahapon. So, September 4 dumating si... not kahapon, but 2 days ago. So, dumating si Mama ng September 4. And I gave birth September 5. So, ka-birthday niya na si Nugget. Si baby boy. So, double celebration kami ng birthday. Ayan. So, ngayon, napapaantok na lang ako guys. Kasi, actually, hindi pa rin ako makatulog gawa ni baby. Ngayon, gumigising siya. Usually, ang newborns ganito. Newborns talagang putol-putol yung tulog guys.